Zealand, sa Australia at saan lugar ka man nakikinig, nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin pong lahat. Sa pagsisimula po natin sa umagang ito, nais ko pong basahin ang verse na ito mula sa Book of Isaiah, chapter 43, verses 18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it is spring forth. Spring up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa kabila po ng ating pinagdaraanan noong nakaraang taon, God wants to realign our hearts with His. Stop looking behind, start looking ahead. It's a fresh start with God. Praise God. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you God sa bagong taon na iyong pinagkaloob po sa amin. Nawa ang taong ito ay mas maging fruitful at maranasan namin ang higit na pagpapala mo sa lahat ng aspeto ng aming pong mga buhay. Maging ito ay patungkol sa pinansyal, material, spiritual, and good health physically. Gawin mo din kapakipakinabang ang aming buhay, lalo na sa paglilingkod namin po sa iyo. We also thank you, Lord, for your goodness in our lives. Salamat, Ama, sa kalinisang aming natatanggap sa araw-araw dahil sa ginawa mo para sa amin. Upang sa lahat ng gagawin o ginagawa, kami maging karapat-dapat po sa inyong harapan. Thank you, God, for your mercy and grace. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay sama-sama nating i-welcome ang Year 2024 na puno ng papuri at pasalamat sa pamagitan po ng pag-awit para po sa ating Diyos na buhay. Let's give Him praises and worshiping Him by singing this song led by Sister Lolit and Sela. Sige po, habang iniintay po natin ang pag-lead po sa ating pong pagsamba, I hope sa amin mula po sa amin po mga pastor po ninyo, kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo sa pagpasok po ng panibagong taong pong ito sa ating pong mga buhay. And I believe with all my heart na ang taong ito ay panibagong pagpapala at panibagong karanasan mula sa ating pong Panginoon. And we hope na tayo pong lahat bilang Phil and Said family ay sama-sama at magkaisa sa isang layunin na nais ng Diyos na magawa at gawin natin para sa taong ito, para sa ikalalago ng kanyang iglesia sa taong ito. Kaya patuloy nating ipanalangin ang ating church, ang iglesia ng ating Panginoon sa Phil and Said Fellowship, na patuloy ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay patuloy nating maranasan sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Sige po,
At patuloy po nating ihanda ang ating pong mga sarili sa ating pong pagsamba sa umagang ito sa ating pong Panginoon. Oh my God. Good morning everyone. Naririnig niyo po ba? Naririnig niyo po ako? Yes po, Pastor. Narinig ko namin. Pastor. Okay. Opo, Pastor. Okay. Nandiyan ba sila Sister Lolit? Parang nagkaroon po ng problema sa kanilang audio. Sige po, magpatuloy po tayo. Sama-sama po tayong umawit po sa umaga pong ito. Let's sing a give thanks. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon sa umaga pong ito sa pamamagitan po ng ating pong pagsamba sa umaga pong ito. Let's sing give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it once again. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich
because of what the Lord has done for us. Give thanks for the last time. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Panginoon, salamat po sapagkat sa totoo lang, napakadami, Panginoon, na pwede namin ipagpasalamat sa iyo. Sa lahat ng buhay po namin, sa mga nangyari po ng mga nakaraang taon, salamat po, Diyos. At maging sa panahong ito, sa pagpasok ng panibagong taon, salamat din po, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ang taong ito ay higit na pagpapala ang patuloy naming mararanasan. At patuloy namin tinataas sa iyo, O Diyos, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ang mga leaders, ang mga members, Panginoon, ang iyong iglesia dito sa Phil and Said Fellowship, Panginoon, ay pangunahan pong palagi sa aming mga buhay. Lord, nawa ay lagi at palagi ka naming maitaas sa aming mga buhay, maging sa aming mga personal, Panginoon, na buhay at pangangailangan. We thank you, God, and we bless you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang umaga ngayon, Panginoon, at kung saan, Panginoon, ay kami ay nagsama-sama, Panginoon, at nagtipon-tipon, Panginoon, upang ikaw ay papurihan at kakilayan ay yung pangalang Jesus. Lord, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa mga blessings na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, sa nakaraang taon, Panginoon, at ngayong taon na ito, Panginoon, kung saan ay nag-uumpisa na naman ang taon, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay wag mo kami pabayaan, Panginoon. Gabayan niyo kami lahat sa aming mga desisyon sa aming buhay, Panginoon. At Panginoon, kami pong buong magpamilya, Panginoon, ay nagpapasalamat po sa iyo ngayon, Panginoon. Ngayong araw na ito, Panginoon, pinagdadaos namin ang birthday ng aming anak na kambal, Panginoon. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, sa lahat ng pagsubok na dumating sa aming buhay, Panginoon. Marami mang pagsubok dumating, Panginoon, ngunit nandyan ka palagi, Panginoon. Hindi namin naisip na bumitaw, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa, Panginoon, ay palakihin niyo po ng maging mabait ang aking mga anak, Panginoon, na may takot po sa inyo, Panginoon. Lord, dinadalangin ko din po, Panginoon, na si Pastor, Panginoon, ang magdadala na iyong mensahe, Panginoon. Kayo po ang manguna sa kanya, Panginoon, at yung wisdom po, Panginoon, pagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang aming puso, Panginoon. Nang iyong salita lamang, Panginoon, ang aming itapuso, Panginoon. At nawa, Lord, ang lahat ng mga taong nakalimot sa iyo, Panginoon, ipuin niyo po sila, Panginoon, upang lumapit po ulit sa iyo, sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang kataas-taasan sa lahat ng makapangyarihan, Lord. Lord, patawarin niyo din po kami, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan namin, Panginoon, sa isip, sa puso, at sa gawa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na makasalanan kami, Panginoon, hindi man kami perfecto, Panginoon. Ito ay hinihingi namin ng tawad, Lord. At Lord, ang lahat po ngayon, Panginoon, ang nangunguna sa iyo, Panginoon, gamitin niyo po sila, Lord, at bigyan niyo po ng kaalaman, Panginoon, na kayo ang manguna sa kanila, Lord. At pinapadalangin ko din po, Panginoon, ang aming mga elders, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, upang sila po, Panginoon, ay magpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. At gamitin niyo po sila, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord. Wala po kami ibang mahihiling, Panginoon, kundi ang iyong kapurihan at salamat, Panginoon. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa iyong dakilang pangalan. In the name of Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord, salamat po sa kabutihan mo, Lord God. For our announcements,
Next week, ang ating face-to-face worship service at 5 p.m. every fortnight. See you on January 14, Sunday. Location po ng ating worship service ay sa 16 Pollen Road, Glenfield, North Shore, Oakland. Yan po. Ang order of worship po natin, ang speaker for natin for next week, pangunahan po ng isa sa ating mga pastor na si Pastor Alex Hernandez. Ang ating presider ay si Sister Teresa Chong. Ang pastoral prayer po si Brother Nabo Pote. Ang Bible reader si Brother Dominic de la Cruz. Ang offering prayer po natin ay si Brother Jun Rigorne. And praise and worship, Sister Jonah Asi. A church leaders meeting. Yan po. Online on Zoom. January 13, Saturday at 6 p.m. For our prayer meeting, Philens the Church Prayer Tower on January 19, Friday at 8 p.m. Sa Zoom online prayer or online on Zoom. For our opening prayer, Sister Teresa, short devotion, Pastor Alex, and for the word and prayer for the word, prayer of praise, thanksgiving, and confession, Brother Junri. Prayer for calamity, protection, pandemic, Sister Lolit and Sela. Prayer for church concerns, Sister Vicky. Prayer for church members, Brother Jared. Prayer for New Zealand, Philippines, other nations, Sister Heidi. And the declaration of answered prayers and closing prayer, Sister Teresa Chong. Para naman po sa ating Young Adults Ministry, we invite you to join ang ating pong mga kabataan at ang ating mga young adult. Ang schedule po ay to be announced. For our Bible study, we invite you to join on January 20, Saturday at 7:30 p.m. For our January celebrants, birthday celebrants and anniversaries, para po sa kaalaman po nating lahat, isa po sa ating birthday celebrant ay si Pastor Alex Hernandez. This coming January 14, next week po. Meron pa po bang ibang magba-birthday at mag-celebrate o nag-celebrate nitong January ng anniversary, na kanilang anniversary? 21 po sa January, birthday po ni Mary Ann. Tapos yung sa kambal happy ko, birthday. ngayong araw na to. Happy birthday, Sister Mary Ann. Sa 21 po. Meron pa po. January, sorry po, Pastor. January 29 kay Eric. Si Dirk. And si Dirk is January 12. And I think meron pa sinabi si Brother Jared na merong may birthday ngayon. Yung kambal ko po ngayon at kay Mary Ann ngayon 21. Happy birthday. Thank you. Sige po, ipapanalangin po natin ang mga may birthday at may mga anniversary po. Sa panguna po ni Pastor Alex Hernandez. Sige po, tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin ang meron po mga kaarawan sa buwan po ng January. And we are so excited na
We hope na maging bahagi tayo ng mga meron pong kaarawan ngayon pong buwan po ng January, kahit man sa pananalangin ay maging bahagi po tayo. Let us pray. Let's speak blessing sa mga magbe-birthday and meron nagdiriwang din po na kanila pong mga anniversary. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong taon, Panginoon, na nangyari at mangyayari po sa may mga kaarawan po ngayon pong buwan po ng January. And thank you, God, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na kami, Panginoon, ay patuloy na mapagpapala sa lahat ng aspeto ng aming po mga buhay, sa kaarawan po ni Sister Mary Ann, and even ni Brother Eric, Panginoon. Kami po ay nakikibahagi po maging aking kaarawan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat naniniwala kami na ito po ay magbibigay sa aming Panginoon ng panibagong taon na higit mong pagpapala sa buhay po namin. Sa lahat ng aspeto, Panginoon, pagpalain mo po kami, Panginoon, ang mga may kaarawan, sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay, maging ito'y pinansyal, material, spiritual, even good health physically, Lord God. We speak and we declare, Lord God, na ang pagpapala mong ito, Panginoon, ay mangyari, Panginoon, sa buong taong ito, at ang aming pong buhay ay maging pagpapala sa aming pong mga pamilya, maging sa aming pong mga kapatiran, Panginoon, sa iyong iglesia, dito po sa Phil and Said Fellowship. Thank you, God, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang taong ito ay magiging kakaiba higit sa nakaraang taon sa buhay po namin, Lord God. Thank you, God, sa kalakasan na meron po ang bawat isa, Panginoon. We thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Lord, sa panibagong taong ito na ipinagkaloob mo po sa aming Panginoon. We thank you, God, and we bless you sa buhay ni Sister Mary Ann, Panginoon, sa buhay ni Brother Eric, Panginoon, at maging sa buhay ko, Panginoon. Pinapupurihan ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Yes, amen. Nakamute, sister. Yes, amen. Again, happy birthday and happy anniversaries. For our sharing and testimonies, meron po bang ang gustong magbigay ng mag-testify po ng buhay nila? Sino po ang gustong mauna? Kung ano po, sige po, ako na po siguro ang mauna. Alam niyo po, sa tuwing naalala ko po yung kanta na Goodness of God, yung all my life you have been faithful, all my life you have been so good, with every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. Napakabuti po ng Diyos sa buhay po naming mag-asawa, hindi lang po sa Pilipinas, kundi saan man po kami dalhin ng ating Panginoon. Share ko lang po kung paano po namin pinasalamatan ng Panginoon after ng countdown. Naghawak kamay po kami, sabay po nanalangin ng pasasalamat sa lahat po ng mabubuting bagay na naranasan po namin at pinagkaloob sa amin ng Panginoon. At kami po ay nagpupuri sa panibagong taon na puno po ng pagpapala na ipagkakaloob po niya, na ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Yan po. Salamat po sa Panginoon. Sino pa Amen. po ang Praise gustong God. mag-share? Meron pa po ba? Praise God. Ako po, sister. Sige Gusto po. ko lang po papasalamatan ang Diyos sa kabutihan niya sa aking pamilya. Lalo na yung kambal ko ngayon na nagdaos ng birthday kahit wala kaming gaanong handa. Pero nagpapasalamat kami sa Diyos dahil po may mga pagsubok na dinaanan yung isa kong kambal kasi bago yan dumating dito, kaya po napaaga ang uwi ni Ann dahil po muntik-muntika na siya noon dahil sa dengue, buti nga nadala ng ospital. So kaya nga po
napauwi si Anong last year. Kaya kahit hindi pa residence dahil nga po doon. So nagpapasalamat kami sa Diyos dahil binigyan siya ng buhay. Alam ko may plano ang Diyos sa kanilang buhay dahil narating din nila dito ang lugar ng New Zealand. Ang papasalamat namin sa Diyos ay lubos kaming nagpapasalamat dahil po hanggang ngayon ay healthy ang aking mga anak at napakabuti ng Diyos sa aming buhay sa araw-araw. Kahit may mga pagsubok man na dumating, pero alam ko po na dahil sa mga pagsubok, mas lalo kaming lumalapit sa Kanya dahil alam ko ang mga pagsubok ay kasama namin ang Diyos sa lahat ng oras. So, maraming salamat po Panginoong Diyos at yan lang po ang aking may-share sa umagang ito. Praise God. Yes, Lord. Amen. Sino pa po? So, baradado mo na. Sige po. Pastor Jojo, kayo po? Sige, salamat kay Lord sa buong taon 2023. Naging pagpapala ang kabutihan ng Diyos ay hindi kayang i-explain ang kanyang kabutihan sa atin, sa aking family, sa Philense Church na rin nakita ko ang pag-work ni Lord, and sa pagpunta ko dito sa Sydney, and nakapasyal din dito yung family ko. Nakita kami dito sa Sydney. Kasama yung kapatid ni si Joe, kapatid ni Janet, at saka si Jasper na nasa Singapore. So, although ako ay nasa work, but still we have time together here in Sydney, celebrating Christmas at saka New Year's with relatives and other friends here na meet dito sa Sydney. Wow. So isang magandang journey binigay ni Lord, and sa oras na to, sa umaga nito, thank you rin kay Lord. And kagabi rin nagkaroon ako ng chance na maka-attend ng Bible study kasama si Pastor Ferdy Magno at saka si Pastor Eric Maliwat, and na-interview rin kami ni Janet kagabi sa yung DCAS na ano siya ngayong araw na to, yung pagbati na rin sa Pilipinas at sa Philense. So yeah, salamat kay Lord sa mga kabutihan niya at mga kabutihang pagkakalupa sa amin at sa atin lahat. Kaya yun lamang ang gusto kong ipagpasalamat kay Lord sa kanyang goodness, no? Sa kanyang pag-ibig. Praise God. Purihin ang Diyos. Praise God. Purihin po ang ating pong Diyos. Sino pa po? Kung wala na po, for our tithes and offering. For our tithes and offering, bago po tayo manalangin, basahin ko po muna ang verse na ito. In 2 Corinthians chapters 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Okay po, tayo po ay magpatuloy. Dadago po tayo ngayon sa tithes and offering. Pasalamat po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God, Jesus Christ, hallelujah. Sa umagang ito, O God, thank you po dahil dito muli, O God, sa iyong harapan. Nagkakaisa sa iyong pangalan, O God, na maging maayos, matibay ang aming pananambahan sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na maging magkaroon ng malaking takot sa iyo, O God, lalong-lalo na po sa iyong mga salita na pinapangaral sa amin, O God. Tulungan mo po ang bawat isa na maging yung maging sa aming puso, pumasok sa aming puso at isipan, O God.
At sa umagang ito, O God, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Lahat ng mga proteksyon araw-araw, O God, lahat ng aming trabaho, financial, Panginoon, ito ay nanggagaling sa iyo, O God. Kami nagpapasalamat. At bilang pasasalamat din, O God, tanggapin mo po ang aming ikaput-handog, Panginoon, na nanggagaling sa aming puso, na nagbibigay, O God, na ito ay magamit sa iyong kaluwalhatian, magamit sa paglago ng iyong banal na templo, O God, upang maraming makakilala sa iyo, maraming maligtas na kaluluwa, O God. Kami ay nananalangin, O God, na Phil-Inced Ministry, Panginoon, balang araw, O God, itong 2024, alam namin na ito ay lalago, lalaki, at dadami, Panginoon, ang makakilala sa iyo dahil sa mga tithes and offering namin ito, Panginoon. At kami ay nagpapasalamat muli, Panginoon. At ng papuri, parangal ay binabalik namin sa kataas-taasang pangalan ni Jesus. Amen. Yes po, amen. Salamat sa Panginoon. Tayo daw po ay nakakapagbigay according sa nilalaman po ng puso natin. For God loves a cheerful giver. To give our tithes, offering, and seeds to Phil and Zed Fellowship, ito po yung makikita po sa screen natin ang bank account, ang ating pong bank account number. Pwede nyo po ito i-screenshot. Yan po. Naway patuloy po nating maranasan ang pagpapala ng Diyos na ating pong mga buhay. Praise God. Amen. For our Bible reading, from book of Hebrews 10, verses 24 and 25. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. And now, let us prepare our hearts and mind to worship our Lord and Savior. Okay. Tayo po ay muling umawit. The Bible says, "But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Ang ating Panginoon po ay may perfect timing. He never early, hindi rin siya masyadong late. Hindi siya nagmamadali. Siya ay laging may tamang oras para sa atin at lagi nating panghahawakan yan sa lahat ng aspeto sa buhay natin. Atin pong awitin ng In His Time. In His time, He makes all things beautiful. In His time,
sing. Be to you a lovely thing in your time. Salamat, Panginoon. We'll always have perfect timing para sa amin lahat. Lahat ng nangyayari sa buhay namin ay dahil sa inyo, Panginoon. Hindi dahil sa kagustuhan namin. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Be to you a lovely thing in your time. Be to you a lovely thing in your time. Yes, thank you, Lord. You have a perfect timing para sa aming lahat, Panginoon. Thank you, Lord, sa patuloy mong pagsagot sa aming mga prayers, O Lord. At salamat, Lord, sa patuloy mong agapay sa amin sa lahat ng oras. Thank you, Lord, sa lahat. In His name we pray. Amen. 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 Praise God. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, napakaganda po ng mensahe po na ating pong inawit po sa umaga pong ito. Talaga naman pong kung titingnan po natin ang kilos at gawa at galaw ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay, lagi pong perfect timing po ang ating pong Panginoon. Ganun po siya kabuti sa ating pong mga buhay. At salamat po, Sister Lolit and Sister Mika. Patuloy na ang kalakasan, kagalingan ng Panginoon ay maranasan ninyo, lalo sa panahong ito, nang medyo physically ay medyo nangihina kayo. Si Lord ang inyong kalakasan. Praise God. Sige po, patuloy po tayong dumako po sa salita ng ating Diyos sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita sa umaga pong ito. Sapagkat ang iyong salita ay aming pong buhay. Kung ano man ang aming pong pinaniniwalaan sa iyong salita, yun po ang siyang mangyari sa aming pong mga buhay. Thank you, God, sa pananampalatayang meron kami, sapagkat ang pananampalatayang ito ay nagmula din sa iyo, Panginoon, upang kami ay laging makatingin sa iyo, upang sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay, ikaw ay lagi namin maparangalan, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, dalangin ko po ang bawat isa na patuloy mong ilagay sa aming pong puso at isipan, Panginoon, ang iyong salita, na ang iyong salita, Panginoon, ay maranasan po namin. At ito'y hindi lang maging pangako, kundi ito po ay amin pong makita. Because you said on your word, Panginoon, taste and see that the Lord is good. Nais mo, Panginoon, na amin pong maranasan, malasahan, makita, Panginoon, mahawakan ang mga pagpapala mo sa aming pong mga buhay. Thank you, God. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ako ay patuloy mong tinatago sa likod ng iyong krus upang ikaw lang ang makita sa aking pong mga buhay. Dalangin ko na ang bawat salitang lalabas sa aking pong mga labi, Panginoon, ito po ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. We thank you, God, and we bless you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. So, sa umaga pong ito ay, alam niyo po, simulan po natin ang taong ito, mga kapatid,
na ating pong pag-usapan sa loob po ng isang buwan ang kahalagahan po ng iglesia o kahalagahan po ng church sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Na dapat na maintindihan po natin na hindi po tayo basta nagsasama-sama lang, nakikita-kita lang upang gawin lang ito, upang masatisfy lang tayo sa bawat isa. Hindi po. Kundi naniniwala po ako na meron pong halaga ito sa ating po mga buhay. Alam niyo po ba na ayon po sa pag-aaral at statistics, sa Amerika po, over 100 million people go to church every Sunday, mga kapatid. At sa kabila po ng dami po ng mga nagpupunta po sa church every Sunday, they have no idea why they attend church. Kung bakit po sila dumadalo sa tuwing araw po ng linggo sa simbahan. They have no idea. Kaya nga ang tanong, why the church exists? Bakit po ba nag-exist ang church? Maging ang atin pong simbahan, ang Phil and Said Fellowship, bakit po ba ito nag-exist? Di ba? Bakit may mga simbahan? Sapagkat madami po mga tao, hindi po nila alam yung mas malalim na dahilan kung bakit po sila dumadalo o umaattend po ng isa pong church. Di ba? Let me give you some idea mula po sa mga tao kapag sila po ay nagsisimba. Okay? Madami po sa mga na-interview kung ano po ang dahilan kung bakit po sila nagsisimba, ay meron po silang tatlong dahilan. Ang isa sa mga dahilan po nila ay because of tradition. Yan. Some of them go out and go to church because of their traditions. Sabi nila, dahil tradisyon ng pamilya namin ang magsimba, kaya ako, out of tradition, nagpupunta ako ng simbahan. Ito ang isa sa mga dahilan ng ibang tao, kaya po sila nagpupunta sa simbahan because of tradition. Yan. And the second reason kung bakit nagpupunta ang mga tao sa church is because of guilt. Okay? Kaya sinasabi nila, Pastor, baka kapag hindi ako magsimba, baka hindi ako pagpalain ni Lord. Diba? Baka kung hindi ako magsimba, baka kung anong sabihin sa akin ng iba. Sila nagsisimba, ako hindi. So I have to go to church. Yun po ang sinasabi po nila. So pumupunta lang po sila sa church out of guilt. Ang iba pumupunta sa church out of their tradition. And pangatlong reason po kung bakit sila nagpupunta sa church, some of them because of habit. And sinasabi ng iba, ito na talaga ang naging habit ko. Tuwing Sunday, talaga nagpupunta ako sa simbahan. Mula bata pa lang ako kasama ng tatay at nanay ko, habit na po talaga nila magpunta sa simbahan. Kaya habit ko na din na magpunta sa simbahan. Yan. Yan po yung mga ilan po sa mga dahilan. These reasons ang madalas na dahilan kung bakit nagpupunta ang mga tao po sa simbahan. Based according sa pag-aaral, because of tradition, their guilt, and also habit. Okay? Alam nyo ba, mga kapatid, na ang sabi po ng Bible that God created the church to help people to fulfill His purpose for their lives. Kaya sa umaga po ito, tingnan po natin. Ang ating po pag-uusapan ngayon is about connect. Yan. It's about connect. Yan. Tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin po ng connect. Pero bago po yan, ay katulad po ng kaninang ating pong narinig sa salita ng Diyos, ang sabi po ng Word of God, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So ito po, idinidiin po ng sumulat na huwag daw po nating kaliligtaan ang pagdalo sa gawain po ng ating pong Panginoon, na ang sinasabi po dyan ay katulad daw po ng ginagawa ng iba. Okay? So ito po ay napakagandang hamon sa ating pong lahat. Ngayon pong pagpasok po ng bagong taon ng January, na patuloy tayong ma-encourage, patuloy nating maisama palagi ang ating buong pamilya sa pagsisimba. Sapagkat ang nakakalungkot po, alam niyo po ba, karamihan po ng mga tao po ngayon, even Christians, ang simbahan po nila ay hindi na po talaga sa simbahan, kundi ang simbahan, nagiging simbahan po ng karamihan sa panahon po natin ngayon ay ang mga mall. Di ba? Every gawain po ng ating po Panginoon, mas doon po natin sila nakikita kumpara sa nakikita po natin sila sa loob ng simbahan. Kaya ngayon pong umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ang patungkol po sa salitang connect.
because today is the day, is the first Sunday of the month of January. So this month po, or at the beginning of this year, we will talk about the importance of the church in our lives. Yan. Madami po tayong matututunan dito. Ano po ba yung value po ng church po sa atin? What is the value of this to our family? Di ba ba? To our personal life, to our fellow believers, and to our community. Yan. Kaya mag-start po tayo na pag-usapan po ang patungkol po ngayon about connect. Okay? Ang tanong po sa atin pong lahat, what is connect? Ano po bang ibig sabihin po ng word na connect? Ano bang ibig sabihin po nito sa buhay po natin? Okay? And because ito po ang one of the famous word na madalas po nating naririnig po sa panahon po natin ngayon. Halimbawa, di ba, minsan sinasabi po sa atin ng ating po mga kakilala, mga bagong kakilala, mga kaibigan po natin, na Brad, sis, pwede bang makiconnect? Di ba? Ano ba ang Wi-Fi password mo para makakonek ako sa iyo? Yan. So, alam niyo po, ang ating pong Diyos na makapangyarihan, self-existent, self-sustaining, ang Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa Kanya ay ninanais po niya na mag-connect po tayo sa ating pong Panginoon. Kaya kung sa sarili lang po nating lakas at pagsisikap, or if only with our own strength and effort, hindi po natin talaga kakayanin na makakonek po sa ating pong Panginoon. Totoo po ito. Sapagkat lahat po ng gagawin o ginagawa po natin to connect with God ay hindi po yan nakapasa sa pamantayan na ibinigay ng Diyos po sa atin. Kasi kung may nakapasa o nakakonect sa Diyos, sa sarili po nating kalakasan lang o effort, hindi na po sana ipinadala dito sa lupa ang ating po Panginoong Yesus. Di ba? Dahil walang nakapasa o nakalagpas po sa pamantayan po ng Diyos, kaya kinailangang ipadala po ang ating Panginoong Yesus upang magkaroon ulit tayo o ang tao ng koneksyon sa ating pong Diyos Ama. So ngayon pong araw pong ito, so that we can reconnect with our God the Father. Nais ko pong i-share po sa inyo ang dalawang katotohanan, true truths that we should know about our relationship with God. Yan. First, nais ko pong malaman po ninyo na we are connected to God. Okay? We are connected to God. Kung nandyan po kayo sa kanya-kanya mga tahanan po ninyo, pwede po nating sabihin nga po sa ating po mga sarili, I am connected with God. Okay? So pwede po nating sabihin, I am connected with God, or we are connected to God. Okay? Let's read 1 Timothy chapter 2, verse 5. Ano pong sinasabi po ng Word of God patungkol po dito? Sabi po ng Word of God, for God is one, and there is one mediator between God and the sons of men, the true man, Jesus, the anointed one. Praise God. Ang tangi lang daw pong tagapamagitan po sa atin, mula sa atin pong Diyos Ama ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus lang daw po. So ipinapakita po ng Diyos Ama na isa lang ang nagko-connect sa atin between God and man, o sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito daw po ay hindi sa mga bagay na ginagawa o gagawin ng tao. Okay? Sapagkat kung wala po si Kristo, hindi po tayo makakakonek sa ating pong Diyos Ama, o hindi makakakonek ang Diyos sa atin. Tandaan po natin, kaya po tayo may connection sa Diyos ngayon dahil yan po sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So we are connected to God. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya na, mga kapatid, ibig sabihin meron ka ng connection sa Diyos. Hindi dahil sa mga bagay na ginagawa po natin o mga bagay na hindi natin ginagawa. Di ba? Nagkaroon tayo ng connection sa Diyos dahil naniwala ka at sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Yun po yun. Not because of what we did, but because of what Christ has done for us. Sabi nga ng salita ng Diyos, upang walang maipagmalaki ang sino man. Di ba? Kaya hindi pwedeng ipagmalaki ng sino man sa atin po o ng ibang mga mananampalataya at sasabihin po nila, ako, malakas ako sa Diyos kasi ito yung mga bagay na ginagawa ko para sa Kanya. Di ba? Simply because of what Christ has done for us. Yun lang po ang totoong dahilan. Alam niyo po, meron pong isang puno na ang pangalan po ay redwood. Yan, kung makikita po ninyo sa atin pong screen, yan po yung redwood. Madami po niyan dito sa New Zealand. At alam niyo po, nung namasyal po kami, na-amaze po talaga ako sa laki po nito.
Hindi ko po kayang yakapin po itong mag-isa. Siguro napakadami pong mga tao bago po maghawak-hawak ng kamay at ikutan po ang katawan ng redwood na ito bago po nila malaman kung gaano po ito kalaki. Ang puno daw po ng redwood, para po sa atin pong kaalaman, ito po ay tumataas ng mahigit 20 stories na building. Grabe ang taas po nito, di ba? Ganun po siya kalaki at ganun po siya kung lumaki at tumaas. In fact, mga kapatid, according po sa pag-aaral po ng mga trees or ng mga puno, ay ang redwood daw po ang isa po sa pinakamalaki at pinakamataas na puno sa buong mundo. And according po sa pag-aaral, hindi po pala malalim ang ugat po nitong redwood na ito. Mababaw lang. Kaya nagtataka po ako nung nakita ko po ito, personal, face-to-face na nakita ko po at nahawakan ko po ang redwood po na ito, sabi ko siguro malalim. Sobrang lalim ng puno na ito, ng ugat ng puno na ito, kaya nakakatayo siya ng matibay. Okay? Pero according sa pag-aaral, hindi daw po malalim ang ugat ng puno pong ito. Kaya, di ba? Kaya lang makikita po natin, ibig sabihin, kung pag-aaralan po natin ang puno po na ito, ang ugat ng redwood po ay nakakonect doon, ano daw po ito? Hindi po malalim, pero nagko-connect daw po ang bawat ugat ng mga puno ng redwood sa ibang mga redwood tree. Okay? Parang katulad po nito ng nasa atin pong screen ngayon. Yan. Ganyan daw po 'yon. Ibig sabihin, ang bawat ugat daw po niyan ay naghahawak-hawak na parang nagbubuhol-buhol yung kani-kanilang mga ugat, at yun po ang nagpapalakas po sa kanila. At dahil po doon, hindi po sila natutumba dahil parang nakakapit po sila sa isa't isa. Yan. Yung redwood tree po ay nagpapakita na ganyan din po dapat ang isang simbahan o ang isang church ng atin pong Panginoon. Okay? Hindi basta matutumba at manghihina dahil po nakakapit sa isa't isa. Ganyan po yan. That's why, mga kapatid, I believe with all my heart, we are strong and victorious because we are connected to God. Okay? Kaya ang tanong po sa atin po ngayon po umaga po ito, how do we stay connected with God? Paano nga ba tayo mananatiling nakakonect sa atin pong Diyos? Kaya lang, as if meron talagang kayang gawin ng tao to stay connected with God. Sapagkat marami po ang nagsasabi na to stay connected with God, we need to pray, we need to read our Bible, we need to, kailangan mong gawin ang mga anumang religious activities to stay connected with God. Please don't get me wrong, mga kapatid. Nais ko pong idiin po ito sa ating pong lahat ngayon po na nakikinig po sa umaga pong ito. Naniniwala po ako na ang mga bagay patungkol po sa pananalangin, ang mga bagay na pagbabasa ng Biblia, ang pagsisimba, ay lahat po ito ay bahagi ng atin pong paglago bilang mga Kristiyano. I believe with all my heart na talagang ito po ay bahagi po ng paglago po natin. To pray, read the Bible, diba? Attend to church, lahat po yan. But first thing we need to know as Christian, mga kapatid, kailangan din po nating maunawaan to stay connected with God, hindi po ito patungkol sa atin pong mga ginagawa. Yan. Kaya po si Apostle Paul, kung titingnan po natin, very sensitive po siya. Every time po na napag-uusapan po ang patungkol po sa mga gawa ng tao. Nasasabi po niya mga salitang works of the flesh, that the fruit of the Spirit that gives life. Okay? Ano pong sabi po ng Philippians chapter 1, verse 6? Tingnan po natin. Sabi po ng Word of God, and I am sure of this. Sinasabi ni Paul, sigurado ako dito, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Yan. Sa Tagalog, para mas talagang maintindihan po natin, sabi nga nun, ang Diyos daw ang nagsimula ng mabubuting bagay sa buhay po natin. Okay? So yun po yun. Ang tanong, eto, yun po bang sinimulan, according po ba dito sa ating pong binasa, yun bang sinimulan po ng Diyos na kanyang sinimulan sa buhay po natin, ang mabubuting bagay sa buhay po natin, ito po ba ay sinimulan ng Diyos at tayo po ba ang magtatapos? Yun po bang sabi?
Ang sabi po ng Bible na yung sinimulan po ng Diyos ay tatapusin ng Diyos hanggang siya po ay dumating. Hindi po yan yung sinimulan ng Diyos tapos bahala na po tayo. Di ba? Na para bang sasabihin ng Panginoon po sa atin, o ayan ha, sinimulan ko na sa buhay mo mabubuting gawa ha, ikaw na ang bahala. Hindi po ganun ang ating po Panginoon. I believe with all my heart, it's faith from beginning to end. Yan. Ano bang sabi po ng John chapter 10 verse 28? Sabi po ng Word of God, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Okay, anong sabi? Nagbibigay daw po ang Panginoon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga nun, kailan may hindi sila mapapahamak or hindi tayo mapapahamak at hindi tayo maagaw sa kamay ng ating Panginoon. Yung pong sabi ng salita ng Diyos. Church, brothers and sisters, kung ikaw ay nakikinig po sa umaga pong ito ngayon, kung ikaw ay totoong mananampalataya ni Kristo Jesus, yung kanyang sinimulan sa ating mga buhay ay siya din po ang magtatapos nito. Hallelujah. At ang kagandahan sa pangako po niya, walang makakaagaw sa atin, sa kamay ng ating pong Panginoon. Di ba? Malibang na lamang kung tayo po ay bumitaw. Okay? Pero sa Panginoon, walang makakaagaw daw po sa atin sa kamay ng ating pong Panginoon. So paano po yung staying connected dito? Na ang sinasabi po ng salita po ng Diyos, kung paano tayo naligtas, ganun din daw po dapat tayo mamuhay sa mundong ito bilang mga Kristiyano or bilang mananampalataya. Ang tanong, paano ba tayo naligtas? Kailangan maintindihan po muna natin po ito para alam natin kung paano tayo kumikilos sa mundo pong ito. Okay? Paano ba tayo naligtas? Sabi po ng Word of God, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Okay? So makikita po natin dito, God's Word is saying that we are saved by grace through faith sa pamamagitan ng pananampalataya in Christ Jesus. Bakit? Para daw po walang sino man ang makapagyabang daw po sa atin, and not by our own effort or works. Yun po yun. Okay? So, ibig sabihin, wala pa tayo sa mundong ito, bago pa lang po tayo isinilang, ay meron na pong mabuting gawa na nais ilagay ang Panginoon sa ating po mga buhay. Nag-manifest lang po ito at naging official lang po yung mabuting gawa ng Panginoon sa buhay po natin nung tayo po ay nanampalataya sa ginawa po ni Kristo Jesus sa buhay po natin. Ibig sabihin, palagi importante po bilang mga mananampalataya na tayo po ay nananampalataya palagi sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Kasi sabi po ng salita po ng Diyos, kapag tayo ay gumagawa ng isang bagay na walang pananampalataya, ito po ay kasalanan daw. Kaya sa bawat gagawin po natin, kumakain man tayo, tayo man ay gumagawa para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon sa loob ng iglesia, nang walang pananampalataya, ito daw po ay basura sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga pong kagandahan po dito, ang Panginoon po lagi po siyang tumitingin sa ating po mga puso. Kaya pala sabi po ng Biblia na sa lahat daw po ng ating gagawin, kailangan na lagi daw po itong may kasamang pananampalataya. Because the Word of God says, the just shall live by faith. Okay? Na tayo daw po mga mananampalataya, mamuhay daw po tayo sa pananampalataya. Kaya nga kapag tayo po ay napunta doon po sa trap, doon po sa patibong, okay? Na iniisip natin na kailangan gawin po muna natin maigi ang isang bagay para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, pag ganun po ang ating kaisipan, baka sabihin ng Diyos po sa atin, anak, kulang pa. Pero yung ginawa po ng kanyang anak na ating Panginoong Yesus ay sapat na. So kinunit po tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, ganun din si Kristo sa ating Diyos Ama, dahil doon nagkaroon po tayo ng koneksyon sa Diyos. Tayo ay naging pamilya ng Diyos, tayo ay naging anak ng Diyos, tayo po ay naging bahagi po ng kaharian ng Diyos. Okay? At tayo din po ay naging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Yesus. So next is, sabi natin, number 1, we are connected to God.
Okay? Number 2, next is we are connected to God's church. Okay? Ibig sabihin, kung ikaw ay isang mananampalataya, kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, mahalaga na maintindihan mo ang kahalagahan po ng simbahan o sa ibang term ay iglesia ng ating pong Panginoon. Di ba? God connected us to His church. Dapat po nating maintindihan po ito. Okay? So, 1 Corinthians chapter 12 verse 18 sabi po dito, but God has carefully designed each member and placed it in the body to function as He desires. Praise God for the reading of His word. Kapag sinabi pong carefully designed, ang ibig sabihin po niya na maingat daw pong idinisenyo, maingat daw pong inayos at inilagay ang bawat bahagi sa katawan ng ating pong Panginoon according to His will. Okay? According to His desire. Diba? Kaya dapat po nating malaman at makita na inilagay po tayo ng Panginoon sa Kanya pong church, sa Kanya pong iglesia, sa Kanya pong katawan. At bawat isa daw po ay may bahagi sa katawan ng ating pong Panginoon. Di po ba? Kaya pala ang katawan ay may iba-ibang bahagi. Di ba? Merong mata, merong ilong, merong tenga, merong balikat, di ba? May paa, may kamay. At bawat isa daw po ay may bahagi sa katawan ng ating pong Panginoon. Okay? Sapagkat tayo po ay bahagi po ng katawan ni Kristo Jesus. Di ba? Alam nyo ba kung ano po ang part po ninyo? O alam nyo po ba kung anong bahagi meron ka sa simbahan o sa church? Ang tanong, na-discover nyo na ba ang part ninyo sa church? Okay? Ang sabi po ng Word of God, each member and placed it in the body to function as He desires. Okay? Hindi pa rin po tayo. Ibig sabihin, kung bakit po tayo nandiyan sa simbahan, kung bakit po tayo bahagi ng iba't ibang mga ministry na meron po tayo, hindi rin po yan sa sarili po natin. Yan ay ibig sabihin inilagay ng Panginoon sa puso po natin at ipinakita po sa atin kung bakit naandyan po tayo. Di ba? Yan po yun. Sabi, its member and placed it in the body to function as He desires. Okay? Kung ano ang naisin ng Panginoon o ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po yun eh. Okay? So, sa ibang translation po, tingnan po natin ang sinasabi po sa translation ESV po. Yan, tingnan po natin ang sinasabi. But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. Okay? Sabi nga nun, if all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. In Tagalog, sabi po dito, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon po sa Kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, sabing gano'n, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Praise God. Okay? Sabi nga ng salita ng Diyos, maraming bahagi, maraming part, di ba? Maraming function, pero iisa ang katawan. Ibig sabihin, kung inilagay tayo ng Diyos in partnership with God, mga kapatid, inilagay tayo ng Diyos sa Kanyang katawan. Okay? Ibig sabihin, meron tayong part, meron kang bahagi sa katawan ng ating pong Panginoong Yesus. Yan po yun. Ito ang nangyayari according sa latest survey. Okay? Alam niyo po ba na ang latest survey po, 78% ng mga Pilipino ay mapagmahal sa Diyos and very religious. Grabe, ang taas po nun. Di ba? Ang taas po nung 78% ng mga Pilipino daw po, very religious, God-loving. Pero po, ano po ang nangyayari? What is happening? Because according to the study, there is no effect. Saan? Wala daw pong effect sa politics, sa community, at yung pagiging mapagmahal ng mga Pilipino sa pagiging relihiyoso. No effect daw po. Kasi daw, yung mapagmahal sa Diyos at pagiging relihiyoso, doon lang daw po nangyayari sa loob lang daw po ng church. Sa loob lang daw po ng iglesia. Ang ganda na sana. Di ba 78%? Di ba? Kaya lang hindi bumababa o nagtatranslate doon po sa community.
Mataas po yung 78% mga kapatid. Biruin mo ang mga Pilipino mapagmahal sa Diyos and very religious. So in partnership with God, malaman natin kung ano ang part natin sa pinagagawa ng Diyos sa buhay po natin. Sapagkat marami po, especially sa panahon po natin ngayon, ay may tinatawag pong Zimbabwe. Alam niyo po yung Zimbabwe? Pagkat attend ng simbahan, makikinig po ng Word of God, tapos magsisimba, tapos uuwi. That's Zimbabwe. Di ba? So bilang katawan or body of Christ, ano po ba yung bahagi mo? Ano po ba yung bahagi po natin bilang mga mananampalataya? Sabi ng iba, Pastor, ayokong maging tenga. Palagi na lang nasa side. Eh kung ilagay po kaya natin yung tenga sa harap ng mukha, okay po ba yon? Di ba? Siyempre hindi. Meron namang iba, Pastor, ayoko po maging paa kasi lakad ng lakad, nakakapagod. Di ba? Kung pagpalitin po kaya natin ang pinaglalagyan po ng kamay sa paa, maganda po kayang tingnan? Di ba? Ang tanong, mahalaga po ba ang bawat parte ng atin pong katawan? Or is every part of our body important? Di ba? Meron ba na bahagi ng ating katawan na hindi mahalaga? Kung makikita po kung makikita lang po natin yung beauty, yung ganda ng paglagay sa atin ng Panginoon sa church at makita natin yung part natin sa church. Una, kinonect tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus Kristo Jesus sa atin pong Diyos Ama. First, we are connected to God through Jesus Christ, and after that, next, we are connected to God's church. Dapat maintindihan po natin ito. Di ba sa simula, hindi naman tayo magkakakilala. Pero ngayon, marami sa atin na-develop na po ang relationship sa bawat isa. Di ba? Lumalalim ang pagkakilanlan sa isa't isa. Yung iba, bago, hindi masyado magkakilala. Pero ngayon, grabe. Kahit yung address o yung bahay ng bawat isa, alam na po ng iba at alam na po natin. We need to understand na ang Diyos po ang naglagay po sa atin sa church, mga kapatid. Ngayon, ano yung part? Di ba? Ano yung part mo? O sa iba, ano yung magiging part natin sa katawan ng ating Panginoon sa church? Pastor, wala akong masyadong gift Wala akong talent. Tingnan po ninyo ito. Kung lahat po ay mata, okay po ba yan? Kung lahat po ay kamay, o lahat ay bibig, lahat sabay-sabay na nagsasalita, okay ba yon? Siyempre hindi po. That's why, mga kapatid, every part of the Lord's body is important, mga kapatid. Di ba? Kapag ang paa po ay nakatapak po ng matulis na bagay, ang bibig ay sisigaw po yan ng aray. Okay? At yung kamay naman po ay hahawak sa paa para hawakan po ito. At ito yung nakapagbibigay po ng tulong. Kapag masakit po ang ating pong ngipin, kung naranasan nyo na po ito, di ba? Mararamdaman at magre-react po ang buong bahagi po ng katawan. Ibig sabihin, nararamdaman po ito ng buong katawan, mga kapatid. Mahalaga po tayo. Mahalaga po ang bawat isa sa loob po ng iglesia ng ating pong Panginoon. Kasi yung bawat bahagi po ay magkakakonek sa lahat po ng bahagi ng katawan. At bilang katawan po ng ating pong Panginoon, we are connected to one another, mga kapatid. Noong una pong panahon, pakinggan niyo po ito, noong early church, lahat ng pangangailangan natutugunan. Bakit? Kasi po yung mga Kristiyano po noong una pong panahon, sa New Testament, alam niyo po nangyayari, nagkakaisa po sila na magbenta ng kanilang mga ari-arian. Sabi po ng Bible, there are many parts, yet one body. Maraming bahagi, pero iisa ang katawan. At ang kagandahan po dito, mga kapatid, bagamat iba-iba ang bahagi po natin sa katawan ni Kristo, ang ulo ng katawan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesus. Siya po yung ulo, siya po yung head. We need to know our part in the body of Christ, mga kapatid. Alam niyo po, ang prayer ko po sa atin pong lahat, na sa loob po ng gagawin po natin at sa pakikinig po natin ngayong pong month of January patungkol po sa importance ng church sa ating pong mga buhay. Bilang Kristiyano ay makita at malaman po natin, mga kapatid, ang kahalagahan po ng iglesia ng ating pong Panginoon. At sa iyong personal na pakikipag-uusap po sa ating pong Panginoon, naniniwala ako na ilalagay po yan ng Panginoon sa ating pong mga puso. Huwag po nating pilitin, mga kapatid. Di ba? Kaya ngayon pong series po ng important ng church po
ng importance ng church po sa month of January na ating pag-uusapan, ay makita po natin kung saan po nais ng Diyos na mailagay po tayo. Okay? Huwag po kayong papahayag, huwag po tayong papahayag mga kapatid, na matatapos po ang series po natin sa importance ng church ngayon pong month na ito, na hindi po natin makita kung saan po tayo inilalagay ng ating pong Panginoon. Okay? At huwag po nating sabihin po sa ating pong mga sarili na, ay pastor, ako, ang tingin ko po sa sarili ko, ang part ko, taga-masid lang po ako, taga-tingin lang po ako. Sasabihin natin, my part is just an observer. Dapat po nating tandaan ang bawat part ay mahalaga mga kapatid. Di ba? Kailangan lang po nating maunawaan yung bahagi po o yung part na pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Yung part po natin sa body of Christ. Kino-connect po tayo. Kino-connect tayo sa Diyos at ang Diyos ang naglagay po sa atin sa church, sa body of Christ. May pinagagawa po siya sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa Bible, madami pong salita na one another. Pray for one another, encourage one another, carry one other's burden, help one another. Ini-encourage po tayo na kumonek po sa ating po mga kapwa mananampalataya. Totoo ba, mga kapatid, na we are connected to one another? Totoo ba na we love one another? Totoo ba na we care for one another? We pray for one another? Sapagkat naniniwala po ako na bilang bahagi po ng iglesia ng ating po Panginoon, ay ito po yung pinagagawa niya po sa atin. Di ba meron siya pinagagawa sa iyo, kapatid? Because in Psalm 133 verse 1, sabi po ng Word of God, tingnan po ninyo ito, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. Praise God. So pinapakita po dito na kapag tayo daw po bilang iglesia ng Panginoon or bilang church, okay, or body of Christ, kapag tayo daw po ay united, kapag daw po tayo ay nagkakaisa, ang sabi ng Word of God dito sa Psalm 133, yun daw pong pagpapala ng ating pong Panginoon, katulad daw po ng oil. Di ba? Tayo daw po na ipinuhos mula sa ulo po hanggang pagbaba sa buong katawan. Okay? Kasi ang ginamit po dito illustration ay si Aaron. Si Aaron po ay isang priest. Di ba? Nakatulad po ng inyong mga pastor, mga kapatid. Ang bilang iglesia ng ating pong Panginoon ay nagbubuhos daw po siya ng oil to anoint ang iglesia po niya, at yung anointing po na yon, yung pagpapala ng ating pong Panginoon, habang bumubuhos po ito mula sa ulo, ibig sabihin na ito po ay bumababa patungo po sa buong katawan. Nararanasan po yung pagpapala ng Panginoon sa kanya pong body of Christ. Ang tanong, paano yun kung hindi mo alam ang part mo, ang bahagi mo? O hindi natin ginagawa yung part na pinagagawa ng Panginoon sa atin? Hindi po ba? Na para bang kalahati lang sa church ang gumagawa ng kanilang part sa katawan ng ating pong Panginoon. Di ba? Parang ang ibig sabihin yung kalahati ay hinihila. Anong tawag po doon? Kalahati malakas, pero ang kalahati ay hinihila. Yung kalahati ay hindi malakas. Alam niyo po ba ang tawag po doon? Ang tawag po doon ay na-stroke. Kasi yung kalahati lang gumagana ng kanilang part at yung kalahati ay hindi. So, ibig sabihin, kailangan tayo bilang body of Christ o bilang iglesia ng ating Panginoon ay magtulungan po tayo na makita po ng bawat isa ang part po natin sa paggawa ng ating pong Panginoon. So, bilang pagtatapos po natin sa umaga pong ito, kapatid, ini-encourage po tayo ng Word of God, i-connect natin ang ating pong mga sarili sa kapwa natin mananampalataya. Yung kabataan sa kabataan or the youth among the youth. Yung mga kababaihan sa kapwa nila kababaihan. Yung mga kalalakihan sa kapwa nila mga tatay sa kapwa mga tatay. Hindi po ba as a church, mga kapatid, our goal is to connect one another in the body of Christ. Yung bang sa mga susunod na panahon ng ating pong church, mga kapatid, makikita natin magkakaroon po tayo ng mga small group na tatawagin po nating mga connect group. Ulitin ko po
Magkakaroon po tayo ng mga small group. Ito po ay counterpart po ng Bible study, mga kapatid. Small group na tatawagin po natin connect group. Ito ang ating magiging discipleship group or accountability group. Ibig sabihin, sa bawat small group, itong mga kagrupo po natin ito, pag na tayo inailagay po dito, magiging accountable po tayo sa bawat isa. Magdadalanginan po tayo sa bawat isa. Dahil small group, maliit na grupo lang po ito, maliliit na grupo, maliliit na kawan sa loob ng isang church. Kaya dahil maliit, madali po para sa bawat isa ang mag-minister to pray for one another, mga kapatid. At bawat connect group ay magiging accountable po sa bawat isa. Yan po yun. Alam niyo, sabi po ni Rick Warren, we were created for a relationship. Created by God for a relationship. Nilagay po tayo ng Diyos sa kanya pong iglesia, sa body of Christ for a relationship. So tayo, because of what Christ has done, connected with God. At ang Diyos, inilagay tayo sa kanyang iglesia, kinonect tayo sa isa't isa. Inilagay tayo ng Panginoon sa isang pamilya, sa Phil and Said Fellowship, sa isang church, sa katawan ng ating Panginoon, at bawat isa po sa atin ay mahalaga. Mahalaga ang ating bawat gampanin, mga kapatid. Mahalaga yung ating pong role. At kung tayo po ay interconnected, kagaya po ng redwood tree, magiging matatag din po ang ating pong buhay. Magiging matatag ang ating pong buhay pananampalataya because we have one another. Kung tayo po ay magiging bahagi din ng mga connect group sa ating pong church, may magpapaalala po sa atin. Kaya sa mga susunod po na linggo, ito po ang ating po mga pag-uusapan. Patungkol sa kahalagaan ng body of Christ, ng church sa buhay po natin mga mananampalataya. Pag-usapan din po natin kung paano po tayo makaka-connect sa bawat isa. Ginagawa natin yung part natin sa naisin po ng Diyos. Hindi po natin ginagawa ito dahil nakikigaya po tayo sa ibang mga simbahan. Hindi po. But I believe with all my heart, mga kapatid, pag tinignan mo ang salita ng Diyos, naniniwala po ako na ito po ang nais pong ipagawa ng Diyos sa kanya pong church dito po sa Phil and Said Fellowship. Naniniwala po ako na ito po ang nais po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Once again, Lord, we lift up to you, Lord God, ang mga kapatidan ko pong ito sa Phil and Said Fellowship, Panginoon. Nawa, O Diyos, makita po ng bawat isa ang kahalagahan, Panginoon, ng iyong iglesia na kami po ay maging bahagi, Panginoon, ng katawan mo, Panginoon. Na mapahalagahan po namin, Panginoon, ang pagpunta sa simbahan, ang pagdalo ng iyong gawain, Panginoon, sa tuwing meron pong gawain, Panginoon, ang iyong iglesia. Lord, huwag mo hayaan, Panginoon, na tagatingin lang kami, tagatanaw lang kami, Panginoon. Kundi kami, Panginoon, O Diyos, na mailagay sa aming mga puso at isipan na kami ay maging bahagi, Panginoon, ng iyong iglesia. Upang sa bawat ministry na meron po kami, Panginoon, madagdagan kami, Panginoon, upang maging kasama, Panginoon, at maging bahagi ng mga ministry na meron po sa iyong iglesia, O Diyos. Thank you, God. Bless us, O Lord, and thank you, God, for your goodness and mercy, for your grace, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa buong isang linggong dadaan sa amin po mga buhay, thank you, God, because we are connected to you, Lord God, and we are connected to your church, Panginoon. Pagpalain mo po kami in all aspect ng buhay po namin. Financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord God. We thank you, Lord, and we bless you, Lord God. Thank you, God. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Nothing missing, nothing broken, and nothing lacking. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Magandang umaga po sa atin pong lahat. You are blessed and favored, mga kapatid. See you next Sunday po. Magandang umaga po. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor. Praise God, praise God. You are blessed and favored. Thank you. Bye-bye. By the way, bago po tayo maghiwa-hiwalay, panoorin po natin o pakinggan po natin yung announcement po na pinadala po yung info po na pinadala ni Pastor Jojo po sa atin pong link, sa atin pong GC. Okay? Sila po ay na-interview po ng DZAS ni Pastor Eric
maliwat sa DCAS. Praise God at maririnig po natin doon na tayo po ay binati po ng ating pong pastor. Thank you po, Pastor Jojo. At any announcement po, baka meron po kayong gustong idagdag? Amen. Salamat, Pastor, sa magandang mensahe. And ang announcement ko lang ay katulad na nabanggit mo, Pastor. So pag-pray natin ang magandang gagawin ng Panginoon sa atin sa taong ito. Sa Praise God. pag-start natin ng connect. We are connecting with God, connecting with people, and yes, ang ating pong antabayanan na natin ang ating meeting sa susunod na Sabado para sa detalye po ng ating pag-uusapan. Praise the Lord. Salamat muli, Pastor Alex, at sa mga kapatid natin sa New Zealand. Salamat po. Sige po. Ay nawa ay patuloy po nating maranasan ang pagpapala ng Diyos sa ating pong mga buhay. God bless po. Stay blessed, everyone. Salamat po.